Bago ko po simulan ang kwentong aking ibabahagi, nais ko munang batiin ng magandang araw ang lahat ng tagapakinig sa inyong channel Kuya Bari. At binabati din po kita ng isang magandang araw. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alexander. Nakatira dito sa Catanduanes. Nangyari po ang karanasang ibabahagi ko sa inyo, Kuya Bari, dekada 80, doon sa lugar sa Capiz, kung saan ang lugar ng dati kong tirahan bago ako napadpad dito sa Catanduanes. Hindi ko na po babanggitin ang baryo kung saan sa Capiz ito nangyari para na rin sa seguridad ng mga nakakaraming taong nakatira sa baryong iyon. Bali Kuya Bari, edad 18 ako nang maganap ang mga pangyayari noong mga panahong iyon. Araw po ito ng Sabado. Tanghali pa lang ay napag-usapan na naming magkakaibigang sina Anton, Cesar at si Arnel na mag-inuman kami pagkatapos ng trabaho. Wala naman kasi kaming pasok kinabukasan. Kaya ayos lang na mag-inuman kami at magpakalasing pagsapit ng gabi. Kahit na tanghaliin pa kami sa paggising kinabukasan ay ayos lang. Teka, bakit hindi natin ayain si Nardo? Para naman marami-rami tayong mag-iinuman mamaya. Suwestyon sa akin ni Cesar. Sino? Yung bagong dayo sa baryo natin? Tanong ko sa kanya. Oo nga pre, siya nga. Para naman makilala pa natin ng lubusan yung tao. Tugon niya ulit sa akin. Okay, sige. Mas maganda nga yan para mas marami tayong mag-iinuman mamaya. Mas masaya. Nakangiti kong saad. Si Nardo po pala Kuya Bari ay bagong dayo lang sa baryo namin at kasalukuyang namamasukan ito bilang bodigero ng bigas sa pinagtatrabahuhan naming magkakaibigan. Napagkasunduan naming magkakaibigan na ayain nga si Nardo para naman makilala pa namin ito ng maigi. Lalo na at nasa iisang baryo lang din naman kami. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay tapos na kaming magtrabaho. Kaya napag-usapan naming sa bahay na lang ni Anton kami mag-iinuman. Alam kasi naming hindi ito papayagan ng kanyang ina na maabutan ng hating gabi sa ibang bahay. Lumipas na nga ang ilang oras ay pumunta na ako sa bahay nila Anton at sa bungad pa lang ng kanilang bakuran ay nakasabayan ko na itong si Nardo. May bitbit itong galon, kaya tinanong ko siya kung ano ang daladala niya. Pare, ano yung dala mo? Anong laman yung dinadala mong galon? Tanong ko sa kanya. Ito ba tol? Tuba ito. Tuba ang laman nito. Sagot sa akin ni Nardo at iniangat pa nga ang galong may lamang alak na tuba. Sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay ni Anton. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay naroroon na ang iba ko pang mga kaibigan. Kami na lang ni Nardo ang hinihintay nila para makapag-umpisa na ang inuman. Mga pre, itong tuba na lang muna ang inumin natin ha. Wika ni Nardo sa amin. Agad ko nang nilagay sa pitsil ang tuba na dala ni Nardo. Pagkatapos ay nag-ihaw kami ng isda sa likuran ng bahay nila Anton. Doon pa rin kami pumuwesto. Dahil sa malawak at kahit na mag-ingay pa kami ay ayos lang sapagkat palayan na kasi ang likuran ng kanilang bahay. Kung kaya walang mga kapitbahay na makakarinig sa amin kung hindi kami-kami lang. Makalipas lang ang ilang sandali
Habang nag-iinuman kami ay napapansin kong panay punas ng laway ang kasamahang naming si Nardo na para bang hindi nito napipigilan ang paglalaway. Kaya tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Tumango naman siya at saka tumagay. Makalipas ang ilang sandali ay nakaramdam ako ng pagkaihi, kung kaya nagpaalam ako sa mga kaibigan ko na magbabanyo muna ako. Nagwika naman si Anton sa akin na sa likuran na lang ako ng bahay nila umihi dahil barado daw umano ang kanilang banyo. Kung kaya kaagad na akong nagtungo sa likuran ng kanilang bahay at doon nga'y nakakita ako ng isang malaking puno. Kaya mabilis na akong naglakad papunta roon at agad nang umihi. Habang umiihi ako, Kuya Bari, ay tandang-tanda ko pa ang tagpong iyon, sapagkat iyon ang unang pagkakataong naranasan ko at nagpatindig ng mga balahibo ko sa batok. Dahil sa kadahilanang kitang-kita ng dalawang mga mata kong si Nardo ay naroroon sa di kalayuan sa may sagingan. Nakayuko itong nakasalampak sa lupa at may nginangata na kung ano. Kaya naman, kaagad ko nang inayos ang suot kong short at dahan-dahang pinagmamasdan ang kasamahan naming dayo kung ano ang ginagawa nito sa madilim na parte ng likuran na bahay nila Anton. Habang pinagmamasdan ko siya ay nakarinig ako ng pagsinghap ng tila ba asong nasusuka at may naririnig na rin akong patong nag-iingay na para bang malapit lang iyon sa pinagkukublihan ko. Talagang sobrang lakas ng kabog ng dibdib ang aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. At gustong-gusto ko nang bumalik sa loob ng bahay nila Anton. Subalit may kung ano ang nagtulak sa akin na alamin kung ano ang ginagawa ng lalaki. Dahil ang paalam niya sa amin kanina ay iihi daw ito, pero halos magkakalahating oras na ay hindi pa rin bumabalik itong si Nardo. Kaya nais kong alamin kung ano ang ginagawa nito sa madilim na parte at para bang gutom na gutom ito at may nilalantakang pagkain. Nardo? Anong ginagawa mo dyan? Utal-utal na tanong ko sa nakatalikod na si Nardo. Dahil sa hindi na ako nakatiis pa sa mga naririnig ko sa paligid at baka mapaano pa ito kung iiwanan ko lang. Kaya napagpasyahan ko ng lumabas sa pinagkukublihan ko at akmang lalapit na sana. Subalit mas lalo akong nagulat at nagimbal noong lumingon sa akin si Nardo. Dahil sa nanlilimahid ng dugo ang bibig nito at may nginangat-ngat pa itong mga laman loob ng hayop. Kaya naman, kahit sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko, ay dahan-dahan akong napaatras. Noong masilayan kong nanlilisik ang namumula niyang mga mata at dahan-dahang tumatayo. At pagkatapos ay naglakad na papalapit pa sa akin. Sandali lang, isa ka bang aswang? Bulalas ko sa kanya. Hindi ko inalis ang tingin sa kanya dahil natatandaan ko pa ang sinabi sa akin ng lolo ko na kapag nakatitigan mo umano ang isang aswang ay huwag kang magpatinag at huwag mong alisin ang titig mo sa kanya dahil maaari kang mapapasailalim sa paghihipnotismo nito
at maging biktima. Kung kaya kahit maluha-luha na ako ng mga sandaling iyon, ay hindi ko talaga inalis ang titig ko sa kanya. Sinabi ko na nga ba? Sinabi ko na nga ba, aswang ka, Nardo? Isa kang aswang. Pasigaw ko dito. Akmang tatakbo na sana ako, subalit bigla akong sinunggaban nito at agarang pinagkakalmot nang sumalampak ako sa lupa. Kaya nagsisigaw na ako at humingi ng tulong sa mga kaibigan ko. Mabuti na lamang at narinig ng mga ito ang paghingi ko ng saklolo. Kaya mabilis na silang tumakbo papalapit sa akin at agad na hinambalos si Nardo. Umatungal naman ng pagkalakas-lakas ang aswang bago ako nito muling susunggaban. Mabuti na lang talaga, Kuya Bari, at sa pagkakataong iyon ay mabilis akong nahatak ni Cesar. Kaya hindi ako naabot ng aswang at agara namang hinambalos ni Anton ng kahoy na napulot niya ang aswang. Walang yaka! Tinuring ka pa naman naming kaibigan, tapos kami pa ang bibiktimahin mo? Galit na sigaw ni Cesar at kaagad na pumulot ng bato at malakas na ipinukul ito sa aswang. Mabilis namang tumakas ang aswang at tumakbo ito sa naglalakihang damo. Hanggang sa ilang sandali lang ay may nakita kaming malaking ibong lumipat pa itaas at humuni ng wakwak. Tinulungan naman akong akayin ni Anton at Cesar dahil sa mga sugat na natamo ko. Pagkatapos ay ipinasok na nila ako sa loob ng kanilang bahay. Habang ginagamot ako ng ama ni Anton ay nagwika itong, "Mabuti na lang at nakahingi ka na sa saklolo ka agad. Dahil kung hindi, baka naging pulutan ka na ng aswang na iyon." Nagbiro naman si Cesar sa akin na baka nakulangan umano ng pulutan ang aswang na iyon. Kung kaya, naghanap pa ito ng ibang pulutan. At hindi pa daw nakontento dahil ako pa ang balak na isunod na gawing pulutan. Matapos akong gamutin ng ama ni Anton, ay mabilis na kaming pumunta sa bahay kung saan namamalagi si Nardo. Pagkarating nila doon ay hindi na nila naabutan pa itong si Nardo. Binalik-balikan pa nila ng ilang araw at nagbabaka sakaling matsyempohan nila si Nardo. Dahil talagang hinahunting nilang magkakaibigan ito. Ngunit lumipas lang ang maraming araw ay walang Nardo silang nakita. Magmula po noon, Kuya Bari, ay naging aral sa kanilang magkakaibigan ang nangyari sa aking ama. Kung kaya hindi na sila basta-basta pa magtitiwala sa mga taong bagong kakilala lang nang dahil lang sa tuba ng bagong dayo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Alexander. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po pala si Faye. Nakatira dito sa Cagayan de Oro at ang edad ko po ngayon ay 25 na. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking ama na si Carlito noong minsang nakaranas siya ng pangyayari tungkol sa aswang. Naganap po ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, dekada 80 at itong mga panahong ito ay kasalukuyang bagong kasal pa lamang ang aking ama at ang aking ina. Ayon po sa kanya, hindi pa niya alam na buntis pala ang aking ina
noong mga panahong iyon. Maging ang aking ina rin ay nawaglit sa kanyang isipan na 3 buwan na pala siyang hindi dinadatnan ng buwanang dalaw. Kaya pala umanong palagi na lang mainitin ang ulo ng aking ina at palagi itong nagpapabili ng kalamansi sa aking ama at binabalatan lang iyon ng aking ina tapos ay isasawsaw sa asin pagkatapos ay kakainin. Hindi ka ba naaasiman dyan sa kinakain mong kalamansi, Sol? Para kasing ako ang nangangasim sa ginagawa mo eh. Tanong ng aking ama sa aking ina na si Marisol. Naku, hindi. Masarap nga eh. Ewan ko ba, bakit palagi kong hinahanap-hanap ang kalamansi at gusto kong palaging nagnangata itong bibig ko ng kalamansi. Wika ng aking ina. Naku, hindi kaya buntis ka, iha? Tanong ni Lola Emiliana sa aking ina. Napatitig umano ang aking ama sa aking ina at napatulala at nagwika ng, Naku, oo nga no, baka nga buntis ka nga, kaya inahanap-hanap mo ang maasim. Bulalas ng aking ama at halata sa kanyang mukha ang sayang nararamdaman. Sandaling nag-isip ang aking ina at doon niya napagtantong ilang buwan na nga pala siyang hindi dinadatnan. Dahil sa narinig ng aking ama, Kuya Bari, ay mas lalo pa itong natuwa. Dahil sa wakas ay nagbuntis rin ang aking ina. Magmula nga noon ay palagi nang tinatanong ng aking ama kung ano ang gustong pasalubong ng aking ina tuwing dadaan siya sa palengke pagkalabas niya sa pinapasukan niyang trabaho. Ang palagi namang hinihingi sa kanya ng aking ina ay karning baboy dahil gustong-gusto ng aking ina na magluto ng pritong karni ng baboy. Kaya naman tuwing umuuwi siya galing sa trabaho ay iyon ang palagi niyang pasalubong sapagkat iyon umano ang pinaglihi ng aking ina ng mga panahong iyon. Isang hapon, pagkalabas niya galing sa trabaho ay wala na siyang naabutang karne ng baboy. Kung kaya naglibot-libot pa ang aking ama sa ibang palengke para maghanap ng karne ng baboy. Subalit wala talaga siyang mahagilap o makita. Kung kaya lulugo-lugo siyang umuwi ng bahay sapagkat kalamansi lang ang kanyang nabili at hindi niya nabilhan ng paboritong ulam ang aking ina. Palagi niya kasing binibilhan ito kahit pa kalakalahating kilo lang ng karne ng baboy para may uulamin ito. Subalit wala talaga siyang mahagilap. Ayos lang naman sa aking ina at anya pa sa aking ama ay kung wala raw itong mapagbilhan ng karning baboy ay ayos lang. Talaga bang ayos lang sa iyo, Sol, na hindi ko nabili ang gusto mong uulamin? Pag-aalalang tanong ng aking ama. Dahil sa iyon nga ang ipinaglilihi ng aking ina at marami na siyang naririnig na kapag daw hindi nakuha ng nagbubuntis ang pagkaing ipinaglilihi nito ay malalaglag umano ang ipinagbubuntis nito. Kung kaya ganoon na lang ang pag-aalala ng aking ama dahil sa iyon ang magiging panganay nilang anak. Oo nga, ayos lang naman sa akin eh. Wala naman tayong magagawa kung wala ka talagang mapagbilhan eh. Tugon ng aking ina. Hayaan mo't mag-aabang ako sa labas ng bahay. Baka may naglalako ng karni. Wika ng aking ama. Dahil hindi talaga siya mapalagay hanggat hindi niya mabili ang pagkaing ipinaglilihi ng aking ina. Kaya naman habang nagkakape siya kinahapunan
ay nag-abang siya sa labas ng bahay at nagbabaka sakaling may dadaan sa kanilang nagtitinda ng karni. At makalipas nga ang ilang sandali ay may narinig na ang aking amang naglalako ng karni. Kaya agarang siyang natuwa at mabilis na tumayo mula sa pagkakaupo at tinungo na ang nagtitinda ng karni. Tatang, anong karni po ang tinitinda niyo? Pasigaw na tanong ng aking ama sa tindero. Ari bang aking nilalako? Karning baboy, iho. Bibili ka ba? Tanong naman ng matanda. Ay, salamat naman at may mabibilhan na ako ng karni ng baboy. Pabili nga po ako, tatang. Masayang wika ng aking ama. Pinagbigyan naman siya ng matanda kung kaya masayang-masaya siyang bumalik sa bahay at sinabi sa aking ina na nabili niya ang paborito nitong pagkain. Naku, ikaw talaga no, nag-abala ka pa. Wika ng aking ina. Ay naku, ayos lang yun. Para naman ito sa baby natin eh. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ng aking ama noong hapon na iyon dahil sa nabili niya ang gusto ng aking ina. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaagad namang nilinisan ni Lola Emiliana ang karne at prinito iyon. Pagkatapos ay naghiwa ng kalamansi ang aking ina para sa karne ng baboy na piniprito ni Lola Emy. Matapos yun ay masayang-masaya naman ang aking ina at natatakam na siyang tikman ang niluluto ni Lola. Mamaya ka na kumain, anak. Tatapusin ko lang itong niluluto ko. Wika ni Lola Emy. Oo nga, Sol. Mamaya mo na tikman yan para sabay-sabay na tayong kumain. Anya ng aking ama at kumuha siya ng kutsilyo para hiwain ang prinitong karni ni Lola nang sa ganoon ay maihain na sa lamesa. Habang ang aking ina naman ay naghanda ng kanin at mga plato sa lamesa. Makalipas ang ilang sandali ay natapos nang magluto si Lola, kung kaya agad na silang kumain. Anya pa, unang dinampot ng aking ina ay ang karning baboy na prinito ni Lola Emy at pagkatapos ay isinawsaw sa sukang may kalamansi. Unang sausaw pa lamang ng aking ina sa karning baboy ay nakaamoy na umano ito ng mabaho na. Animoy napapanis ng pagkain. Kung kaya ay inamoy-amoy pa iyon ng aking ama sa kadahilanang maging siya ay nakakaamoy na rin ng kakaibang mabaho. Anong amoy ito? Ang baho naman. Naku, sira yata tong karning nabili mo, Carlito. Reklamo ng aking ina at agad nang inilapag sa plato ang kapirasong karni. Oo nga, ano ba naman yan? Grabe naman yung matandang yun. Pati lumang karni ibinebenta pa. Reklamo ng aking ama at agad na kinuha ang iba pang karni sa plato ng aking ina. Hanggang sa hindi inaasahang ay biglang nasagi ng aking ama ang sawsawang sukang may kalamansi. Kung kaya natapon ito sa plato na may lamang pritong karni ng baboy. At walang ano-ano ay biglang umalingasaw na ng napakabaho ang karning natapunan. Kung kaya
ay agaran ng napatakbo sa kusina ang aking ina at doon ay sumuka siya ng sumuka. Samantalang ang aking ama at si Lola Amy naman ay natulala sa kanilang kinauupuan sa kadahilanang kitang-kita nila ang karning prinito ni Lola ay biglang naging daliri ng tao at may mangilang-ilang naging tenga ng tao. Masasabi iyon ng aking ama na tenga ng tao yun, Kuya Bari, sapagkat nakikita niya ang butas ng tenga na sinasabitan ng hikaw. Kung kaya talagang kumpirmado siyang tenga iyon ng tao. Napasigaw naman ang aking ina nang masaksihan niya iyon at hindi na napigilang magsuka ulit. Mabuti na lang at agaran ng tumayo si Lola at inaalo ang aking ina. Dahil baka may mangyari sa kanyang masama at agad na inutusan ng aking ama na iligpit na ang hapagkainan at lahat ng karne ay itapon na iyon o kaya'y ilibing o ilagay sa ilalim ng lupa doon sa likod bahay. Agad namang sumunod ang aking ama at agarang nilinis ang hapagkainan. Galit na galit ito. Pagkatapos ay ibinalot niya ang mga karne ng tao at nagtungo sa likuran ng kanilang bahay. Bitbit ang lampara ay nagbungkal ang aking ama ng lupa upang doon ilibing ang karne. Habang nagbubungkal umano siya ay may naulinigan siyang gumagalaw sa di kalayuan at tila ba nagkubli iyon sa may talahiban sa likuran ng kanilang bahay. Kaya pumulot siya ng bato at agad niyang ibinato iyon kung saan niya nararamdaman ang gumagalaw na hindi niya mawari kung hayop ba yun o tao. "Lumabas ka dyan! Magpakita kang animal ka!" Galit na wika ng aking ama. Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng pag-angil ng aso at sumisinghap-singhap iyon. Kaya nakaramdam siya ng kaba at minadali niyang tapusin ang kanyang ginagawa. Noong natapos na siya ay akmang babalik na sana siya sa bungad ng bahay nang bigla niyang napansin ang isang malaking asong kulay itim na nagbabaga ang mga matang nakatingin sa kanya. "Hoy! Kung anong klaseng hayop ka man, layuan mo ang pamilya ko. Dahil kung hindi, sisiguraduhin ko sa iyong dudurugin kita ng pinong-pino." Galit na wika ng aking ama at mabilis nang pumulot ng bato. Pagkatapos ay malakas na inihagis iyon sa nilalang na pakiramdam ng aking ama ay isang aswang umano iyon na nag-anyong aso lamang. Akmang papalapit na sana iyon sa aking ama nang biglang kumaripas na siya ng takbo papasok sa loob ng bahay at agaran ng sinarado ang lahat ng buong kabahayan. Nang sa ganoon ay hindi iyon makapasok sa loob ng bahay. Nakarinig na rin siya ng huni ng wakwak na nagpapaikot-ikot sa bubong at sa buong paligid. Subalit binaliwala lang iyon ng aking ama at sinabi ni Lola na hayaan na yung aswang. Dahil mananawa rin iyon at hindi ito makakapasok sa kanilang bahay. Sa dahilan na nilagyan pala ng pangontra ni Lola laban sa aswang ang buong kabahayan. Takot na takot ang aking ina noong mga oras na iyon. Ngunit siya ay pilit na kinakalma ng aking Lola Amy. Maging ang aking ama ay inalalayan siya. Lumipas nga ang ilang oras ay nawala na lang bigla ang aswang
at hindi na muling bumalik pa. Magmula noon, Kuya Bari, ay naging aral ito sa aking ama na hindi pala dapat pagkatiwalaan ang lahat ng tindero. At ayon pa sa aking Lola Emmy, ay mas mabuti daw na bumili ng karni doon sa mga kakilala lamang. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay hindi po talaga malilimutan ng aking ina na minsang tinambangan siya ng isang aswang na tindero ng baboy. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Gumagalang, Faye. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina. Noong minsang kamuntikan na siyang mayanggaw ng isang aswang na pinagbilhan niya. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cindy. Nakatira dito sa North Caloocan. Naganap po ang mga pangyayari ng aking ina, dekada 80. At kasalukuyang buntis siya ng mga panahong iyon. Hindi ko na po babanggitin, Kuya Bari, ang eksaktong lugar kung saan naganap po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Basta, ayon lamang po sa aking inang si Merly, ay nasa liblib na baryo sila nakatira noong mga panahong iyon. Kasalukuyang namamalengke umano ang aking ina ng araw na iyon nang may biglang lumapit sa kanyang isang matandang babae at inalok siya nito ng isda. Dahil ayon sa aking ina ay nakikita niyang may bitbit na isang balding naglalaman ng mga nakabalot ng plastik ito. At sa tingin niya ay isda ang mga nakaplastik na iyon na tila ba nakakilo na ang bawat supot. "Iya, baka gusto mong bumili ng paninda ko," wika ng matandang babae sa garalgal na boses at matalim na tumingin sa tiyan ng aking ina't para bang naglalaway ito. Sa kadahilanang sunod-sunod na nagpupunas ng bibig ang matanda. Kung hindi niyo po na itatanong, Kuya Bari, ay ipinaglilihi raw ng aking ina sa inihaw na isda ang aking kapatid noong ipinagbubuntis niya sa mga panahong iyon. At halos araw-araw ay nasa palengke siya at nag-aabang ng mga preskong isda. Nang sa ganoon ay makapag-ihaw siya. Noong tingnan naman ng aking ina ang inalok ng matanda sa kanya na isda ay preskong tulingan daw iyon at nagkataong paboritong isda pa pala ito ng aking ina ang tinitinda ng matanda. Kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agaran na bumili ng isda. Pagkatapos ay lumakad na siya para bibili naman daw siya ng mga pansahog para sa gagawin niyang inihaw. Noong makabili na siya ng kalamansi, sibuyas, kamatis at sili, ay lumakad na siya pabalik sa baryong tinitirhan niya noon. At ilang sandaling lakaran lang ay nakauwi na siya sa bahay. "Oh, Merly, nandito ka na pala. Ano ba yung dala-dala mo?" tanong ng kanyang ina nang makasalubong siya sa may pintuan. "Ay, isda po ito, Nay. Nabili ko po dun sa palengke. Iihawin ko ho ito mamayang hapon." Tugon naman ng aking ina. "Naku, ikaw bata ka talaga. Talagang ipinaglilihi mo sa inihaw yang anak mo. Baka paglabas niyan nog-nog na yan." Pabirong wika ng kanyang ama na naroroon na rin pala. "Ay sus, si tatay naman. Nagpapaniwala ba naman kayo sa mga ganyan? Ipapaano naman magiging nog-nog itong anak ko?
wala naman tayong lahing maiitim. Pilosopong sagot ng aking ina. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Palagi ka nang nakakaisip ng irarason. Akin na ngayang bitbit mong isda at ako na ang maglilinis dyan. Anya ng kanyang ina at agad na kinuha ang isda at nagtungo na doon sa kusina. Matanong nga kita, saan mo ba rin nabiling isdang mukhang kakaiba naman ito ah? Tanong ng kanyang ina habang inilalabas sa nakabalot na plastik ang isda. Anay, doon po sa palengke. May nag-alok kasi sa akin na isang tindera ng isda, kaya bumili na ako. Bakit niyo po na itatanong, Nay? Wika ng aking ina pagkatapos maghugas ng kamay. Wala naman, medyo para kasing kakaiba lang kasi itong isda na ito. Tugon nito. Matapos umanong linisan ng kanyang ina ang isda ay ibinabad na muna nila iyon ng asin. Pagkatapos ay tinakpan na ng nigo. Para lang po sa mga kaalaman ng mga nakakarami, Kuya Bari, ang tinatawag na nigo po ay iyong bilaong malapad. Iyon po ang gamit nila sa probinsya noon. Pero ngayon po ay nakikita ko na iyon dito sa Maynila na nilalagyan ng mga biko, pansit o kaya'y palabok, pero maliliit lang na bilao iyon. Pagkatapos binabad ng asin ay iniwan na nila iyon sa lamesa at tinakpan ng nigo. Kinahapunan, nagpadingas na ang aking ina upang mag-umpisa na ang kanyang pag-iihaw ng isda, habang ang kanyang ama naman ay naghiwa na ng kalamansi dahil gagawa siya ng sausawan para sa isdang inihaw. Tamang-tama namang dumating na ang aking ama, kung kaya siya na ang tumapos sa ginagawang pag-iihaw ng isda at ang aking ina naman ay pumunta na sa kusina upang tulungang maghiwa ng kalamansi at mga pangsahog para sa gagawing sausawan. Makalipas ang ilang sandali ay nakaluto na ang aking ama. Kaya naman nagkukumahog ng kumuha ng buntot ng isda ang aking ina. At akmang isasawsaw na niya sana nang bigla siyang pigilan ni Lolo. Sandali! Hindi pa nga tapos ang inay mo maghanda ng pagkain kakainin mo na kaagad yung inihaw na isda. Pabirong bika ni Lolo sa aking ina at tinapik ang kanyang kamay. Sa tatay naman alam niyo nang paborito ko to hayaan niyo na po ako. Wika ng aking ina at agaran na isinawsaw na sa sukang may kalamansi ang kalahati ng isda. Ilang sandali pa, akmang isusubo na sana ng aking ina ang isdang isinawsaw sa sukang may kalamansi nang bigla iyong umalingasaw ng napakabahong amoy. Kung kaya kamuntika na siyang masuka at agad na nabitiwan ang isda't nalaglag iyon sa lamesa. Anong klaseng isda yan? Bakit napakabaho? Bulalas ng aking ina at napatingin naman umano ang kanyang mga magulang at maging ang aking ama ay napatakbot, napatingin na rin sa isdang umaalingasaw. Makalipas ang halos 1 minuto, Kuya Bari, ay nagulat na lang silang lahat at napatakip na ng ilong. Sa kadahilanang ang kaninang kalahating isdang patungo sa buntot na isinawsaw ng aking ina ay bigla umano iyong naging isang hita ng sanggol. Naku po, inay! Ano yan? Bakit biglang naging parang hita ng sanggol? Bulalas na tanong ng aking ina. Agara namang binuhusan ng sawsawang kalamansi ni Lolo ang natira pang isdang inihaw
na nasa lamesa at kung ano ang nangyari sa unang isinawsaw ng aking ina ay ganoon rin ang nangyari sa iba pa. Kaya naman galit na galit si Lolo at nagmumura itong nagsabing, "Anak ng putik talaga oh, saan mo binili ang isdang yan? At susugurin ko ang nagbebentang yan. Lintek na aswang yun." Galit na wika ni Lolo. Sinabi naman ng aking ina na doon niya binili sa may palengke sa tinderang nagbebenta ng isda sa may dulo ng pasilyo ng palengke. Hay, bala ka pa talagang yang gawin ng hinayupak na iyon na makikita niya ang hinahanap niyang gulo. Namumulang galit na galit si Lolo habang kinuha niya ang kanyang itak at binitbit at naglakad na patungo sa palengke. Sinundan naman kaagad ng aking ama si Lolo at baka kung mapaano pa ito sa palengke dahil sa tindi ng galit na nararamdaman. Tay, sandali lang po. Hintayin niyo po ako, sasama ako." Habol na wika ng aking ama. Agaran namang iniligpit ni Lola ang mga parte ng sanggol at inilibing niya sa likuran ng bahay. Habang ang aking ina naman ay walang humpay ang pagsusuka at mangiyak-ngiyak dahil sa pandidiri. Sapagkat hindi niya masikmura ang napakabahong amoy at sa karning nakita't nasaksihan niya. Inaalo naman siya ni Lola at agad na ipinatawag ang kalapitbahay nilang albularyong si Mang Alfonso. Pagdating ng albularyo sa bahay ay agad na inusalan ng orasyon ang aking ina upang matanggal umano ang takot na nararamdaman niya. Dahil ayon sa albularyo ay delikado umano sa buntis ang magkaroon ng nerbiyos at baka mapaano pa ang sanggol na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Talamak talaga, talagang talamak dito sa baryo natin ang bali-balitang may nagbebenta ng karne ng tao. Iiling-iling na wika ng albularyo. Sa dinami-daming gustong biktimahin ng aswang dito sa baryo natin, ikaw pa talaga. Dagdag na wika ng albularyo. Sinabi rin ng albularyo na minsan na rin siyang nakapanggamot ng lalaking nayanggaw sa kabilang baryo dahil din sa isdang nabili nito sa naglalako. Kaya sa susunod mag-iingat kayo sa mga pagkaing bibilhin nyo. Kung hindi nyo naman kakilala ang nagbebenta, mas maiging huwag na kayong bumili. Mahirap na, lalo't na't nandito tayo sa liblib na baryo nakatira. Kadalasan kasi sa mga liblib na baryo, doon pinupuntirya ang bibiktimahin ng mga aswang. Kaya mag-iingat na lang kayo sa susunod. Bilin ng albularyo sa aking ina bago ito tuluyang umalis sa kanilang bahay. Sinabi rin ito kung hindi man maiiwasan na bumili sa mga hindi kakilalang tao, mas mabuti nang patakan muna ng kalamansi ang pagkain bago ito kainin. Para na rin sa kaligtasan at para hindi mayanggaw ng mga aswang na naghahanap lamang ng tiyempo upang makapang biktima ng tao. Makalipas ang mahigit 1 oras ay bumalik na rin ang aking ama at si Lolo. Pagkaakyat nito sa bahay ay nagwika si Lolo ng, "Hindi na namin naabutan ang babaeng sinasabi mo. Ang sabi ng mga napagtanungan namin sa palengke, wala raw silang napapansing babaeng nagtitinda ng isda." Aniya ni Lolo at ibinalik na sa kusina ang kanyang itak. Naku, siguro nagawi lang yung aswang na iyon doon sa palengke na at nagbaka sakaling may mabibiktima siya doon. Dagdag na wika ng aking ama.
Matapos ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay hindi na talaga basta-basta pang bumibili ang aking ina ng mga pagkain namin. Lalong-lalo na kapag hindi niya kakilala ang nagbebenta. Sa kadahilanang na-trauma na siya noong minsang nakabili siya sa isang tindera ng isda. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po and more power po sa inyong channel. Kumagalang, Cindy. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Anjo. Nakatira dito sa Mindoro at ang edad ko po ngayon ay 31. Bata pa lamang ako ay mahilig na talaga ako sa mga kababalaghan. Kung kaya kahit na sa mga TV, sa radio at maging sa dyaryo ay mga kababalaghang tungkol sa aswang ang aking laging binabasa at pinapanood. Magmula nga nang marinig ko ang channel ninyo ay nakahiligan ko ng makinig hanggang sa nainganyo na akong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lolo na si Lolo Erneng tungkol sa isang aswang. Ayon po kay Lolo Erneng, naganap po ang pangyayaring iyon dekada 70 at noong mga panahong iyon ay binata pa lamang siya at likas daw po sa mga kabinataan noon ay ang mag-iinuman palagi kapag walang ginagawa o kaya'y kapag sumasapit na ang araw ng Sabado. Dahil kapag sumapit na po ang linggo ay wala na silang gagawing trabaho. Kaya naman maging si Lolo Erneng ay isa sa mga ugali niya ang pagtutungga ng alak. Tuwing wala nang ginagawa at nagpapahinga na kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Pablo. Araw ng Sabado iyon. Umaga pa lang ay nagbabalak na silang mag-inumang magkaibigan. Pagkatapos umanong magpastol ng kalabaw at magpakain ng mga alagang baboy. Noong pauwi na sila ay naglakad na sa liblib na kalsada ay sakto namang may matandang lalaki ang naglalako ng tahong. Kaya naisipan nilang magkaibigan na gawing pulutan ang tahong kapag nag-inuman na sila mamaya. Kaya napagpasyahan nilang magkaibigang bumili na ng tahong ng naglalako. Naku tatang, presko pa ba yung tahong nyo, yung nilalako nyo? Baka mamaya ibilasa na po yan. Pabirong wika ni Pablo, ang matalik na kaibigan ni Lolo. Nakita ni Lolo na biglang sumimangot ang matandang lalaki at sumeryoso ang mukha nito. Pagkaabot ng tahong at walang ano-ano ay agaran na itong umalis pagkatapos nilang magbayad. Grabe naman yung matandang yun. Napakasungit naman. Reklamo ni Badong at sinipat-sipat pa ang tahong sa plastik. Nagtatanong lang naman ako kung presko pa ba yung tahong na to eh. Ay naku, ewan ko sa kanya. Naku, hayaan mo na, wag mo na lang pansinin. Baka may problema lang yung tao. Wika ni Lolo Erneng sa kanyang kaibigan at agad na silang nagpatuloy maglakad. Kinahapunan ay kumpleto na silang magkakaibigan. Kung kaya agaran na silang nag-inuman at ang pulutan nila ay ang tahong na binili ni Badong sa naglalako. Habang nag-iinumang silang magkakaibigan doon sa balkonahe sa bahay nila Badong, ay nasipat ni Lolo Erneng ang matandang lalaking naglalako ng tahong na nakatanaw sa kanila habang nag-iinuman sila.
mula sa kabilang kalsada at sa pagkakataong iyon ay nakasombrero na iyon ng abaniko. Kung kaya't bahagya namang tinitigan ni Lolo ang matanda dahil baka nagkamali lang siya sa kanyang nakita. Subalit, hindi siya maaaring magkamali dahil iyon talaga ang matanda. Kaya naman, napatanong si Lolo sa kanyang sarili kung bakit nakatanaw sa kanila ang matanda. Naisip niyang nagbayad naman sila kanina sa biniling tahong at wala naman silang utang dito. Kaya bakit hindi umaalis ang matanda sa kabilang kalsada at nakatingin lang iyon sa kanila? Dahil sa wala nang nakuhang sagot si Lolo Erning, ay hinayaan na lamang niya iyon at nagpatuloy na lamang sila sa pag-iinuman. Hindi naman nagtagal ay umalis na rin ang matanda sa kinatatayuan nito. Kaya naging kampante na si Lolo at nawala na sa kanyang isipan ang matandang lalaking kaninang kakaiba ang kinikilos. Makalipas ang ilang oras ay naubusan na sila ng alak, kung kaya nabitin silang magkakaibigan. Kaya nag-aya si Lolo Erning na pumili pa ng isa pang alak. Dahil sa linggo naman kinabukasan at wala umano silang trabaho, kaya ayos lang na magpakalasing sila nung gabing yun. "Uy Erning, tama na yung inuman nyo at gabi na. Sarado na ang mga tindahan." Saway ng ina ni Badong. Si Tia naman talaga napaka-killjoy. Minsan lang naman kami magiinuman kaya pagbigyan nyo na kami. Nakangising wika ni Lolo Erning dahil sa medyo natamaan na ito ng alak. "Abay, kahit tigas talaga ng ulo mong bata ka. Anong oras na Gabi na at sarado na ang mga tindahan. Wala na kayong mabibilang alak dyan." Saway uli ng ina ni Badong. Dahil sa kakulitan ni Lolo ay wala nang nagawa pa ang ina ni Badong at nagsabi ito ng, "Hay nako, bahala na kayo sa buhay nyo. Sige, kung gusto nyo mag-inom, mag-inom. Basta wag lang kayong masyadong mag-iingay at nakakaistorbo kayo sa mga kapitbahay." Ayun! Ay naku, salamat po, Tia. Woo! Pangako hindi po kami mag-iingay. Nakangiting tugon ni Lolo Erning at umatake na naman ang kapilyuhan nitong pag-uugali. Matapos silang kausapin ng ina ni Badong, ay kaagad na itong pumasok sa loob ng bahay. Kung kaya kaagad na silang lumakad na magkakaibigan upang maghanap na ng bukas na tindahan. Kapag nasa probinsya ka po kasi Kuya Bari, ay 8:00 pa lang ng gabi ay tulog na ang mga tao at bihira na ang makita mong bukas na tindahan. Kung kaya kapag ganoong oras na ay mahihirapan ka na talagang maghanap ng tindahang mapapagbilhan. Maliban na lamang sa mga nakapwesto sa highway sa kalsada. Dahil minsan po ay 9:00 na ng gabi ang mga ito kung magsarado ng tindahan. Sa kadahilanang minsan ay may mga motoristang humihinto sa kanilang tindahan at bibili ng makakain. Kung kaya gabing-gabi na ang mga iyon kung magsara ng tindahan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naku, paano ba yan? Sarado na ang mga tindahan. Mukhang wala na tayong mapapagbilhan. Wika ni Lolo Erning. Subukan natin doon sa mga unahan pare. Para baka meron doon, di ba? Baka may maabutan pa tayong bukas na tindahan.
Wika ni Isko sa kanila. Sinabi naman ni Lolo sa kanila na huwag na silang tumuloy dahil sa may madadaanan silang madilim na parte at walang kabahayan. Isa pa, marami na rin siyang nababalitaang may biglang humaharang umanong aswang na nag-aanyong malaking aso daw doon sa madilim parting daanang iyon. Subalit, dahil sa kakulitan talaga ni Isko, ay wala na silang nagawa pa kung hindi ang tumuloy na lamang. Noong makarating na umano sila Lolo Erning sa may madilim na parte, ay may narinig silang mahinang pag-angil ng aso. At kasunod noon ay parang may tunog pato sa di kalayuan. Kung kaya't sandali siyang huminto at sininyasan ang mga kaibigan na tumahimik muna at pinapakiramdaman ang paligid. Dahil may nararamdaman talaga siyang kakaibang presensya sa buong paligid na tila ba may nagmamasid sa kanila doon sa di kalayuan. Sandali pa niyang sinanay ang kanyang paningin sa madilim na parte hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lamang nangilabot si Lolo Erning. Sa kadahilanang may natanaw siyang figura ng taong matanda sa unahang bahagi ng daanan. Kung kaya sandali niya pa itong tinitigan para lang malaman kung sino iyong matandang nakatayo sa di kalayuan. At noong mapagtanto niya at naging malinaw na sa kanyang paningin ang matanda, ay doon na si Lolo kinilabutan ng todo. Dahil ayon sa kanya ay ang matandang lalaking nakatayo sa di kalayuan na iyon ay ang matandang lalaking naglalako ng tahong kanina na biniro ni Badong. Titig na titig ito sa kanila. Namumula ang mga matang nagbabagat, tumutulo ang laway nito. Habang para itong kubang biglang lumilihad at pagkatapos ay tumatayo ito ng diretso't nakatitig sa kanila. Tila ba biglang tinakasan ng kaluluwa si Lolo dahil sa kanyang nakitang nakakakilabot. Kung kaya agaran na silang nagsipagtakbuhang magkakaibigan pabalik sa kanilang dinadaanan. "Aswang! Takbo mga tol! Aswang ang matandang yan!" Sigaw ni Lolo at kumaripas na ito ng takbo. Gulat naman ang kanyang mga kaibigan at agaran na ring nagsipagkaripasan ng takbo na parabang hindi mga lasing. "Tulong! Tulungan niyo po kami! Hinahabol kami ng aswang!" Sigaw ni Badong habang kumakaripas ng takbo. Nakarinig na rin sila ng malakas na pagpagaspas ng pakpak at huni ng wakwak na sumusunod sa kanila. Kung kaya mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo at wala nang lingon-lingon pa. Ang sabi pa ni Lolo sa akin, Kuya Bari, noong gabing iyon ay pakiramdam niya ng mga oras na iyon ay para umano siyang nakalutang. Dahil sa ang bilis-bilis niyang tumakbo at para bang hindi na lumalapat ang kanyang mga paa sa lupa sa sobrang takot at lakas ng kabog ng kanyang dibdib, ay para na umano siyang nabibingi at walang ibang naririnig kung hindi ang huni ng wakwak at ang kabog ng kanyang dibdib na parang may nagtatambulang mga daga. Mabuti na lamang at may mga gising pa silang nadadaanan. Kung kaya ay agaran silang tinulungan ng mga ito at mabilis na kumuha ng sibat ang isang lalaki at hinataw ng sibat ang malaking ibong humahabol kina Lolo. Mabilis namang umanong nakailag ang aswang at lumipad na iyon papalayo
Saka pa lamang sila nakahinga ng maluwag nang tuluyan ng makalayo ang aswang at nagpapasalamat sila sa mga kapitbahay nila bago tuluyan umuwi ng bahay si Badong. Hindi na nila itinuloy pa ang kanilang pag-iinuman. Sa halip ay nagkape na lamang sila dahil sa nerbiyos na nararamdaman at magdamag na lang silang nagkwentuhan tungkol sa aswang na humabol sa kanila. Ayon naman sa ina ni Badong, marahil ay nagalit iyon nang magbiro itong si Badong dahil ang mga aswang ay ayaw na ayaw nilang binibiro sapagkat tatandaan nila ang lahat ng mga sinabi mong biro at babalikan kanila't bibiktimahin. Magmula po noong Kuya Bari ay hindi na sila nagbibiroan pa kapag bumibili sila. Dahil ayon nga kay Lolo ay hindi mo alam kung anong klaseng tao ang makakasalamuha mo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Joper. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.